Ako po ay natutuwa na makasama po kayo para mag-aral ng Biblia ngayong araw. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin yung isa't isa ng magandang umaga. Magandang umaga po. Medyo malamig ngayon, di ba? Kaya marami naka-jacket. Okay, bago po tayo mag-start, tayo pong lahat ay mukha at manalangin. Aming banal na mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa panibagong linggo na ibinigay ninyo upang kami po ay magtipon, makapag-aral ng inyong salita at makafellowship ang isa't isa. Higit sa lahat ay walang sawa namin kayong pinasasalamatan sa biyaya ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ninyo sa amin ng walang bayan. Kami po'y dapat na hatulan patungo doon sa impyerno dahil sa aming kasalanan. Subalit dahil sa inyong malaking pag-ibig at awa, ay pinasan ng Panginoong sa Kristo ang lahat ng aming kasalanan at tinubos ang lahat ng ito minsan magpakailanman doon sa krus sa pamamagitan ng pagdanak ng inyong dugo. Kaya maraming salamat po sa biyayang ito. Ngayon mayroon kaming buhay na pag-asang makapasok sa langit. Sa amin pong natitirang buhay sa mundo nito, tulungan po ninyo kami na makapagbigay sa Panginoon ng kasiyahan at magamit kami bilang kasangkapan. Tulungan po ninyo ang bawat brothers and sisters na lumugo sa aming pananampalataya. At sa oras din pong ito, patisamahan po kami. Ituro po ninyo sa amin ang inyong salita na nais po ninyo ibahagi sa oras nito. Simula hanggang sa matapos, sa inyo lang po kami umasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Unang Mga Hari. Sa Unang Mga Hari, chapter 9. 1 Kings, chapter 9. Unang Mga Hari, chapter 9, verse 10 to 13. Unang Mga Hari, chapter 9, verse 10 to 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At sa katapusan ng 20 taon, nang maitayo ni Solomon ang 2 gusali, ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari, at si Hiram na hari ng Tiro, ay nagpadala kay Solomon ng mga kahoy na cedro, mga kahoy na cypress, ng ginto, hanggat gusto niya. Binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na ibinigay ni Solomon sa kanya, hindi niya naibigan ang mga ito. Kaya't kanyang sinabi, "Anong uring mga lungsod itong ibinigay mo sa akin, kapatid ko?" Kaya't tinawag ang mga iyon na lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. Kaya ngayong araw, nais ko pong pag-isipan natin itong mga talatang ito at pumulo tayo ng aral. Kaya dito, mababasa po natin si Solomon saka si Hiram. Kaya ang background po nito, pagkatapos na itayo ni Solomon yung templo ng Diyos, tinulungan siya ni Hiram na maitayo ito. Siya ay nagpadala ng mga kasangkapan. Kaya nais ng Diyos na suklian yung pagtulong ni Hiram. Kaya binigyan siya ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Pero nang matanggap ito ni Hiram, ay na-disappoint siya. Hindi niya naibigan. Kaya ano ang sabi niya? Kabul. Walang kabuluhan. Kaya ngayong araw, pumulot po tayo ng ilang aral mula kay Solomon at kay Hiram na tumulong para itayo yung templo. Okay? So, basahin po ulit natin ang verse 10 ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At sa katapusan ng 20 taon, nang maitayo ni Solomon ang 2 gusali, ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari. Kaya ano po yung unang aral na pwede po natin mapulot o matutunan sa mga talatang ito? So, sinabi dito, nang maitayo ni Solomon ang 2 gusali, ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari. Kaya, ang una natin pwedeng matutunan ay yung kahalagahan ng priority. Kaya nga, dito, pagkatapos maitayo yung bahay ng Panginoon, itinayo din ni Solomon yung bahay ng hari. Ano po ba ang ibig sabihin ng priority? Hindi ito nangangahulugan na puro Diyos na lang. Napabayaan mo na yung pamilya mo, yung trabaho mo. Hindi nangangahulugan ito ng ganito. Kaya
Siyempre, kailangan natin asikasuhin ng pamilya natin, kailangan natin magtrabaho, pero dapat malaman natin kung ano yung dapat nating unahin. Kaya nga, tinuturo sa atin ng verse na ito, ano yung dapat nating unahin. Sino ang dapat nating unahin? Dapat nating unahin ang Diyos at ang gawain ng Diyos. Hindi pinagbawalan ng Diyos si Solomon na itayo yung bahay niya. Pero ano po yung dapat na mauna? Yung pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Kaya sa ating Christian life, napaka-importante na malaman natin kung ano yung dapat natin unahin. Yung priority natin. Dahil kung hindi, maraming masasayang sa atin. Kung hindi natin alam yung dapat na unahin, maraming masasayang. Halimbawa, sa mga tao po sa mundong ito, ano ang dapat nilang i-priority? Yung maglingkod sa Diyos o maligtas muna? Ano po ang dapat na i-priority nila? Ano ang dapat na unahin nila? Dapat nilang unahin yung kaligtasan bago maglingkod at mag-serve sa Panginoon. Tama? Kaya nga ibinigay ang Biblia para sa kaligtasan muna. Tama po? Tingnan po natin sa Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 15 to 17. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 15 at 17. So, basahin po muna natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay pinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na saksangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya bakit po, ano ang unang dahilan kung bakit ibinigay ang Biblia sa verse 15? Para sa kaligtasan. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa magandang balita. Tama po? Kaya nga, bago tayo gumawa, kailangan muna nating malaman kung ano ang dapat nating paniwalaan sa Biblia. Ito yung magandang balita. Yung kaligtasan na isakatuparan na ni Jesus doon sa krus. Tama po? Na dahil sa pagdanak ng kanyang dugo, ay binayaran na niya ang lahat ng ating kasalanan, minsan magpakailanman. Tiniyak niya ang walang hanggang katubusan. Kaya nga, bago tayo gumawa para sa Panginoon, kailangan i-check muna natin kung yung meron na ba tayong malinaw at tiyak na kaligtasan mula sa Biblia. Tama po? Kasi kung magsisimula na agad tayong mag-serve, hindi pa tayo sure sa kaligtasan, lahat ng ating ginagawa ay mawawalan lamang ng kabuluhan. Tama po? Kaya maraming beses naririnig natin yung halimbawa na cheque, di ba? Kung bibigyan ka ng cheque na puro 0, may halaga ba ito? Wala po, di ba? Pero kung may number 1 sa unahan, ito ay may kabuluhan. Tama? Ano ang maraming 0? Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Pero kung walang number 1 sa unahan o kaligtasan, walang kabuluhan. Tama po? Kaya nga, kung ligtas na tayo, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, tatanggap tayo ng reward sa langit. Kaya nga sabi sa Mateo, tama po? Ano ang nauna? Makipot na daan o makipot na pintuan? Nauna, yung makipot na pintuan. At pagkatapos ay makipot na daan. Bago tayo lumakad sa makipot na daan, ito yung Christian life, yung pamumuhay para sa Panginoon, dapat pumasok muna tayo sa makipot na pintuan. Kaya si Jesus lang ang nag-iisang pintuan sa kaligtasan. Tama po? John chapter 10, ako ang pintuan, sabi niya. Diba? Sino man na hindi makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan? Kaya kailangan muna natin maunawaan ng may kalinawan ano ba ang kinalaman ni Jesus sa kamatayan niya sa buhay ko. At kapag ligtas na tayo, kung magsaserve tayo sa Kanya, kung ganoon, tatanggap tayo ng maraming reward doon sa langit. Tama po? Kaya nga, kung hindi alam ng mga tao yung priority, mapapahamak sila. Tama po? Kung sa halip na unahin muna yung kaligtasan, ay nagsisimula na agad silang mag-serve sa Panginoon, gumawa ng mabuti, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya mahalaga na unahin at malaman natin kung ano ang dapat na unahin, kung ano ang dapat na i-priority. Tama po, hindi? Kasi kung hindi natin alam yung dapat i-priority, maraming masasayang. Okay? Nawawalan lamang ng kabuluhan yung maraming bagay sa ating buhay. Okay? So pagkatapos ng kaligtasan,
ano po ang dapat na priority natin? Ang priority natin ay yung Diyos. Ang priority natin ay yung gawain ng Diyos. Bakit po? Kasi tayo ay binili na ng Diyos sa isang halaga. Sabi sa Biblia, tayo ay pag-aari niya. Tama po? Hindi na natin pag-aari yung ating sarili. Pagkatapos ng kaligtasan, yung buhay natin ay kanya na. Kaya dapat lang na unahin natin siya. Kasi inuna niya tayo, di ba? Kaya nga, tingnan po natin sa Biblia, 2 Corinto, chapter 5. Verse 15. Okay? Basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Kayo namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sino po ang binabanggit dito na nabubuhay? Yung mga ligtas na tao. Okay? Bago tayo naligtas, tayo ay spiritual na patay. Diba? Sabi sa Efeso, patay sa kasalanan at pagsalansan. Pero binuhay niya tayo. Okay? Kaya nga, pagkatapos ng kaligtasan, yung buhay natin ay para kanino na? Para kay Kristo. Tama po? Kaya nga sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, ako ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko para sa Kanya. Tama po? Kaya nga, yung buhay natin, dapat po natin unahin yung Panginoon. Sa katunayan, inuna tayo ng Panginoon, di ba? So, si Yesu Cristo nung pumarito sa mundo, may katawan na gaya natin. Pero inuna niya yung kapakanan natin. Alam po niyo ang dahilan? Dahil mahal niya tayo. Okay? So, madaling salita, kung sino ang mahal mo, uunahin mo. Tama po? Kaya nga, sabi sa Biblia, sa 1 John chapter 4, tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yung mga taong nakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon, kaya nilang unahin ang Panginoon. Isipin po ninyo, iniligtas na tayo mula sa impyerno, di ba? Sinalang-alang niya yung kapakanan natin. Okay? Kaya nga, kapag naunawaan natin yung pag-ibig ng Panginoon, meron tayong mind na suklian yung biyaya niya. Meron tayong mind na unahin din. Okay? Kaya nga, ang punto sa personal life po natin, marami tayong iniisip, di ba? Pero ano po yung dapat na i-check muna natin? I-check muna natin kung yung pag-ibig natin sa puso natin ay mainit pa. Okay? So bago natin isipin na gagawin ko ito para sa Panginoon, gagawin ko yan, kailangan i-check muna natin kung yung pag-ibig sa puso natin ay mainit pa. Kasi kapag yung pag-ibig sa puso natin ay mainit pa, susunod na lang yung ibang bagay. Naintindihan po ninyo? Ano po ang dapat na mauna? Pag-ibig. At pag may pag-ibig, may kasunod na sakripisyo. Tama po? Kung walang pag-ibig, walang sacrifice. Bakit ba sinakripisyo niya ang sarili niya para sa atin? Romans chapter 5 verse 8, dito ba? Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, anyway, sa Christian life po natin, dapat po natin i-check yung pag-ibig natin doon sa Panginoon, kung mainit pa. Kasi later on, naniniwala po ako na kapag bagong ligtas yung tao, talagang yung pag-ibig ng Panginoon, mainit pa sa puso. Pero habang tumatagal yung oras, lumilipas yung panahon, yung pag-ibig pwedeng paunti-unti man namin. Pwedeng may pumasok na hidden sin, o pag-ibig sa sanlibutan. Nung bagong save tayo, mainit tayo na magbasa ng Biblia, sabik tayo na mag-join sa fellowship, may puso tayo na mag-invite ng mga ligaw na kaluluwa, talagang, bakit masipag tayo na unahin yung gawain ng Diyos? Dahil yung pag-ibig na init pa. Tama po? Pero later on, kapag yung pag-ibig ay paunti-unti nanlalamig na, iba na yung nagagawa natin unahin. Tama po? Kung sino ang mahal mo, magagawa mong unahin. Okay? Halimbawa, yung bahay mo ay nasusunog. Okay? So, bahay mo, meron kang nakatago na pera, 10 million, ipagpalagay po natin sa inyong kaha. Okay? Nasunog yung bahay mo at naroon yung anak mo.
Sino po ang uunahin ninyong ilabas ng bahay ng susunod? Ha? Kung sasabihin mo doon sa anak mo, anak, mahal kita, huwag mong kalimutan yan, ha? Pero dyan ka muna, ilalabas ko muna itong pera. Babalikan kita. Mahal ba talaga niya ang anak niya o mas mahal niya ang pera? Mas mahal niya ang pera. Tama po? Kung mahal niya ang anak niya, uunahin niya yung kapakanan ng anak niya. Tama po? Kaysa doon sa kapakanan ng kanya, pera. Tama? Kaya nga, sa Christian life natin, mahalaga na i-check yung pag-ibig sa puso natin. Napakahalaga po nito. Okay? Kaya nga, 2 Corinthians chapter 5 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin na ang isa ay namatay para sa lahat. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ilubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Yung pag-ibig ni Kristo ang nagpapatakbo para kumilos tayo sa ating pamumuhay. Okay po? Kaya kung yung pag-ibig mo ay mainit pa, uunahin mo ang Panginoon. Masigasig ka na maglilingkod sa Kanya. Okay? Dati, bago tayo naligtas, hindi natin kayang unahin yung Panginoon. Pero after natin maunawaan yung pag-ibig ng Panginoon, pwede na natin unahin yung Diyos. Okay? Kaya nga, sabi na Jesus, di ba? Kung yung isang tao, mas mahal niya ang pamilya niya, magagawa ba niyang unahin ang Panginoon? Tama po? Sino mang umiibig sa kanyang ama, o sa kanyang ina ang hindi karapat-dapat sumunod sa akin. Tama po? Kung mahal mo ang sanlibutan, sino ang unahin mo? Yung sanlibutan. Kaya sabi na ng Panginoon, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Yung mga bagay na nasa sanlibutan. Tama? Kung mas mahal mo ang sanlibutan, uunahin mo yung mga bagay na sanlibutan. Kung mas mahal mo ang pamilya mo, uunahin mo ang pamilya mo. Pero kung mas mahal mo ang Panginoon, uunahin mo ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, lahat ng mga brothers and sisters, ano po ang pagkakapare-pareho ng mga brothers and sisters na hindi na kayang unahin ng Diyos, na hindi kayang unahin yung gawain ng Panginoon? Yung pag-ibig nila ay manahimik. Tama po? Kapag yung pag-ibig mo sa Diyos mainit pa, magagawa mong unahin ang Diyos at ang Iglesia. Okay? Kailan po ba tayo sabik na magbasa ng Biblia? Kapag mainit yung puso natin. Tama po? Tingnan po natin sa Bible. Awit 119 verse 9 to 7. Awit 119 verse 9 to 7. Awit 119 verse 9 to 7. Okay? So, basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. So, bakit palaging gusto niya na malapit sa Biblia? Sa salita ng Diyos. Dahil mainit pa ang pag-ibig sa puso. Tama po? Sabi rito, mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ano ang resulta? Palagi niyang nais bulay-bulayin. Palagi niyang nais maglaan ng oras. Ito'y hanapin. Tama po? Kaya nga, ano po ang dapat na i-check muna natin? Kung yung pag-ibig natin, mainit pa ba. Tama po? Kaya nga, hindi maiiwasan na habang lumilipas yung panahon, nananamig yung puso natin. Okay? Kapag mainit yung puso mo sa Diyos, ano po ang resulta? Sabik ka na mag-join sa fellowship. Tingnan po natin sa Biblia. Awit 27 verse 4. Awit 27 verse 4.
Awit 27 verse 4. Basahin natin, 3-1. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Ito po ay awit ni David. Si David, alam natin, minahal niya ang Diyos. Kaya nga sabi sa awit 18, iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Minahal niya ang Panginoon sa nakaraan, minamahal niya ang Panginoon sa kasalukuyan, at sinabi niya, mamahalin niya ang Panginoon hanggang sa katapusan, sa walang hanggan. Tama po? Kaya nga minsan yung pag-ibig natin, mainit sa umpisa. Pero kumusta naman ngayon? Pwedeng nagbago, di ba? Kaya nga kailangan natin ingatan yung init sa puso natin. Kapag yung init sa puso mo, ano ang resulta? Palaging sabik ka na pumunta sa church. Makita yung mga brothers and sisters. Tama po? Kaya nga sabi rito, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay na Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Tama po? Gusto niya palaging magstay doon sa bahay na Panginoon. Okay? At kapag yung pag-ibig natin mainit pa, ano ang makikita natin sa church? Yung mga masasamang bagay, yung mga magagandang bagay. Magagandang bagay. Tama? Yung mga brothers and sisters, merong bad points, meron ding good points. Tama po? Pero kapag ang pag-ibig sa puso mo ay mainit pa, ano ang makikita mo? Lahat lang ng mga bagay na magaganda. Tama po? Kaya nga sabi dito ni Haring David, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon. Kagandahan ng nakikita niya. Di ba? Kaya nga kapag yung isang tao in love, nakikita ba niya yung mga pangit na bagay? O mga magagandang bagay lang? Kaya nga sinasabi ng iba, lahat daw ng bagay makulay. Tama? Kaya nga, kapag mainit pa ang puso natin sa Panginoon, lahat ng bagay sa paningin natin maganda sa iglesia. Tama po? Nakikita natin yung mga mabubuting bagay ng mga brothers and sisters. Kaya ano ang dapat natin unahin? I-check natin kung yung pag-ibig sa puso natin, mainit pa ba. Tama po? Kasi kapag yung pag-ibig sa puso natin ay mainit pa, natural lang, masabik tayong magbasa ng Biblia. Natural lang na gusto natin unahin ang fellowship sa iglesia. At natural lang na may mind tayo na magsakripisyo. Kahit na hindi tayo pilitin, magpupusa tayo. Naintindihan po ninyo? At pag nagsasacrifice tayo, hindi natin binibilang ito. Masaya pa. Tama po? Tingnan natin sa Biblia. Genesis chapter 29 verse 20. 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 Basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3-1. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Rachel, na sa kanya ay naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Dahil sa pag-ibig, ano ang resulta? Alam natin, si Jacob, para mapangasawa si Rachel, naglingkod siya ng hindi lang 7 years, kundi in total 14 years, di ba? Kasi dinaya siya ni Laban ng una. Okay? Unang ipinakasal yung ate ni Rachel, di ba? Kaya nga, pero kahit naglingkod siya ng maraming taon, ano ang sabi niya? Parang ilang araw lang. Bakit? Dahil mainit yung pag-ibig sa Kristo. Naintindihan po ninyo? Kahit na marami siyang pinagdaan ng sakripisyo, para sa kanya, baliwala lang. Naintindihan? Kaya nga ano po ang dapat nating unahin? Kung yung pag-ibig sa puso natin ay mainit, willing kang mag-sacrifice ng walang reklamo. Tama? Pero pag malamig na ang puso mo, bakit palagi na lang ako ang gumagawa nito? Dapat yung iba naman. Tama po? Nag-start na tayong magreklamo. Nawawala na yung gratitude sa puso natin. Naintindihan po ninyo? Kaya ang dapat natin unahin, kung yung pag-ibig sa puso natin ay mainit pa. Bakit po sinasabi ito? Kasi pwede na marami tayong ginagawa. Busy-busy tayo sa ministry. Pero yung pag-ibig ay malamig na. Pwede pong mangyari yan o hindi? Pwede o hindi? Pwede ba na marami kang ministry, marami kang ginagawa na yung pag-ibig ay malamig na? Pwede o hindi? Tama po? Kaya nga sabi sa unang Korinto, chapter 13, tingnan po natin.
Unang Korinto chapter 13. Verse 1 to 3. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiang o batinaw na umaalingaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Anong ibig sabihin nito? Pwede mong ibigay lahat ng ari-arian mo. Pwede mong ibigay ang katawan mo nang walang pag-ibig. Tama po? Marami kang pwedeng gawing sakripisyo nang walang pag-ibig sa loob ng iglesia. Pero lahat ng ito ay mauuwi lamang sa pagreklamo. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, ano po ang dapat na unahin natin? I-check natin kung yung pag-ibig sa puso natin ay mainit. Kung medyo nanlalamig na, ano ang sabi sa Apokalipsis? Balikan mo kung saan ka nahulog mo. Tama po? Kaya, ito ay mahalaga. Okay? Kaya nga, kung yung pag-ibig sa puso natin, natural lang na mangyayari lahat ng bagay. Naturally. Okay po? Kaya ito yung dapat na i-check palagi natin. Okay? So anyway, pagkatapos, kaya balikan natin, priority, di ba? So, pagkatapos ng kaligtasan, ano po yung dapat na i-priority natin sa Christian life natin? Ayon sa Biblia. Ano po ang dapat natin unahin? Palagi nating naririnig, di ba? Dapat nating unahin yung salita ng okay? Word of God. Bakit kailangan nating unahin yung Word of God? Kasi yung lakas ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Tama po? Hebrew chapter 1 verse 3. Tingnan po natin. Hebrew chapter 1 verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, tayo mo po sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Sabi po rito, kapangyarihan ng kanyang salita. Nasaan daw ang kapangyarihan? Nasa salita ng Diyos. Ang lakas at kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Tama? Maraming beses naririnig natin yung salita ng Diyos ay spiritual na pagkain. Kung hindi ka kakain, natural lang na manghihina ka. Tama po? May tanong po ako. Okay? Alam natin lahat, di ba? Na kung hindi ka kakain, manghihina ka. Alam niyo ito o hindi? Alam natin. Okay? So, meron po ba sa inyo na kapag sobrang busy ay hindi kumakain? Pastor, may project ako sa school, kaya hindi ako kain ng 3 days. Busy ako sa work ko, kaya hindi muna ako kakain ng 1 week. Meron pong ganyan sa inyo, na kapag sobrang busy, ay hindi kumakain? O kahit na sobrang busy kayo, naglalaan kayo ng time para kumain, kahit na 5 minuto ng labo-labo. Talagang naghahanap tayo ng time para kumain. Bakit? Kasi alam natin, hindi na natin kailangang turuan pa, di ba? Na kung hindi ka kakain, manghihina ka. Tama po, hindi? Pero alam ba ninyo na pareho sa ating spiritual na kalagayan? Ano ba ang pagkain ng ating spirito? Salita na Diyos, di ba? Ito ang pagkain ng ating spirito. Kung hindi mo pakakain ng spirito mo, natural lang na manghihina ka. Minsan sa counseling, naririnig ko yung mga brothers and sisters, sinasabi nila ang ganito, Pastor, sobrang weak ng faith ko sa mga panahon na ito. So, tinatanong ko sila, sa tingin mo brother, sa tingin mo sister, bakit weak ang faith mo? Alam niyo marami silang dahilan.
Sabi nila, dahil kasi kay brother, dahil kasi kay sister, dahil kasi kay leader, dahil kasi kay minister, dahil kasi sa situation ko, dahil kasi sa sakit ko. Pero alam po ninyo ang tunay na dahilan kung bakit weak tayo? Dahil hindi natin tinatanggap yung pagkain ng Espiritu. Tama po? Kahit na may problema sa sitwasyon, kahit na may problema sa iba, kung pinakakain mo ng mabuti ang Espiritu, malakas ka. Tama po? Isa lang talaga ang dahilan kung bakit weak tayo. Hindi tayo nakatuon ng pansin na mabuti sa Word of God. Hindi natin inuunod. Naintindihan po ninyo? Si Pablo ay nakaranas din ng maraming kahirapan. Tama po? May mga huwad na kapatid na siya ay inusig talaga. Hindi rin maganda ang situation niya. Hindi rin maganda ang kalusugan niya. May tinik siya sa laman. Pero nanghina ba siya? Bakit malakas pa rin siya? Dahil Word of God ay palagi niyang kasama. Naintindihan po ninyo? Kaya hindi natin pwedeng gawing excuse kung bakit weak tayo, yung brother or sister. Hindi natin pwedeng gawing excuse kung bakit weak tayo, yung situation. Isa lang ang dahilan kung bakit weak tayo talaga. Alam po ninyo kung ano? Hindi tayo nakatutok sa mahalaga. Yung Word of God. Tama po? Kaya nga napaka-importante ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin. Naintindihan po ninyo? Kaya mas marami tayong gawain, mas kailangan natin ng mas maraming pagkain. Tama po? Kung mas marami kang gagawin, dapat mas marami kang kainin. Naintindihan po ninyo? Pero sabi ng ilang pastor, palagi naman akong nag-join ng sermon. Pero bakit weak pa rin ako? Palagi naman daw siyang nakikinig ng sermon. Palagi naman daw siyang kumakain. Okay? Pagpalagay natin, kumakain ka nga ng almusal, tanghalian at hapunan. Pero ang pagkain mo ay isang butil ng rice. Mabubusog ka ba? Ang almusal mo ay isang butil ng rice. Kung regular kang kumakain, pero isang butil ng rice. Lunch, isang butil ng rice. Dinner, isang kutsarang sabaw. Lalakas ka? O palagi kang narito sa Sunday sermon. Palagi ka nakikinig ng Wednesday sermon. Ang tanong, nakikinig ka bang mabuti? Inuunawa mo ba? Meditate mo ba? Tama po? O baka naman narito ka, ibang iniisip mo. Okay po? At pag uwi mo, limot mo na yung sermon na narinig mo. At hindi mo sinusubukang i-apply ito. Tama po? Kaya nga tinuturo sa atin ng Biblia, dapat maging katulad tayo ng baka. Tama? Ano ba ang kinakain ng baka? Damo lang. Pero bakit ang lakas-lakas niya? Kasi ninunguya niyang mabuti yung kinakain. Tama? Hindi sapat yung makinig ka lang tuwing Linggo at Miyerkules. Dapat ikaw mismo ay personal na magbasa ng Biblia. Nguyain mo yung mga salitang narinig mo at subukan mo sa buhay ito. Naintindihan po ninyo? Kain ka nga ng kain, hindi ka naman ngumunguya. Lalakas ka ba? Paano kung kinain mo ay yung karne ng baka? Karne ng kalabaw, lunok ka lang ng lunok, walang nguya. Baka salit na lumpas, magkasakit ka. Ang may impatyo ka pa. Diba? Kaya mahalaga yung pagnguya ng pagkain. Naintindihan po ninyo? Naliwanag po? Bakit kailangan unahin natin ang Word of God? Dahil yung Word of God ang magbibigay ng lakas sa atin. Natatandaan niyo si Martha at Maria? Diba? Martha at Maria. Okay? Si Maria, busy-busy sa maraming gawain. Pero si Martha ay nakikinig sa harap ng kapaanan ni Jesus. Tama? Noong una, mukhang ang maraming nagagawa ay si Martha. At mukhang walang ginagawa si Maria. Tama? Pero later on, sino sa kanilang dalawang mas maraming nagawa? Si Maria. Bakit? Naunawaan niya ang Word of God. Kaya siya ang nag-alay, nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Diba? Pero si Maria, hindi na natin narinig sa Biblia. Sa kaparehong paraan, kung busy ka lang sa maraming gawain, tapos hindi ka naglalaan ng time para sa Word of God, isang araw, manghihina ka, babagsak na at hindi mo makakabangon. Tama po? Kaya kailangan natin yung Word of God. Tama? Kung takbo lang ng takbo yung sasakyan, hindi naman nagkakarga ng gasolina, titirik yan. Tama po? Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kapag Sunday, tumatanggap tayo ng Word of God. Pero nakakalimot, nauubos. Kaya kailangan bumalik na Miyerkules. Tama po? Maraming tukso sa labas. Okay? Kaya kailangan mag-join tayo sa lahat ng fellowship. Okay? Kunin natin yung lakas na ating kailangan para ma-overcome natin yung mga bagay sa ating Christian life.
Naintindihan po ninyo? Kung tamad tayo sa fellowship, sa Word of God, natural lang naman hindi na tayo. Huwag natin sisihin yung ibang bagay. Tama po? Ang dahilan kung bakit hindi tayo sa ating Christian life ay dahil hindi tayo masipag sa salita ng Diyos. Maliwanag po? Naintindihan po ninyo? Okay? Kaya nga, so ano pa yung dapat nating i-priority sa Christian life natin? After salvation. Ano po ang dapat nating i-priority? Yung fellowship. Tama po? Yung fellowship. Okay? Kaya nga, sa halip na isipin paano ako mamumunga, paano ko magagawa ito, dapat isipin natin paano ako mag-abide. Tama? Kasi hanggat nag-abide ka, ano ang sabi sa Biblia? Mamumunga. Naintindihan po ninyo? Huwag mong isipin kung paano mamunga. Isipin mo kung paano mag-abide sa iglesia. Hanggat nananatili ka sa church, hindi mo napapansin. Pero ang Diyos, babaguhin ka. Tama po? Yung paglago ng halaman, biglaan, hindi mo nakikita. Tama? Na parang lumalago siya. Pero hanggat nananatili yung sanga, lalago siya. Tama po? Kaya ganito rin lang ang dapat nating gawin. Okay? Pero hindi lang sapat yung basta tayo nag-join sa fellowship. Active tayo kapag Sunday, active tayo kapag Wednesday. Kailangan din natin siyempre sundin yung salita ng Panginoon. Okay? Kahit na maraming beses nakikinig tayo, pero kung wala tayong mind na isabuhay ng paunti-unti, kahit isang beses, kahit isa lang, doon sa narinig natin sermon, kahit isa lang, subukan natin i-apply that day. Okay? Ito ay mahalaga. Tama po? Hindi natin magagawang lahat yan na masunod ng biglaan. Tama po? Pero kahit paano dapat natin sikapin na sundin pa isa-isa, dahan-dahan. Tama po? Ano ba ang tunay na ebidensya na nag-a-abide tayo kay Jesus? Alam niyo ang ebidensya na nag-a-abide tayo, na tayo ay mga bahagi ng katawan, di ba? Si Jesus ang ulo ng iglesia. Tama? Ang katawan, ang church ay ang katawan. Bawat brothers and sisters ay bahagi ng katawan. Anong ebidensya na itong kamay ay naka-abide sa ulo? Anong ebidensya? Sumusunod sa sinasabi ng ulo. Tama? Tama po? Pag sinabi ng ulo, close, open, na may titik. Bakit sumusunod? Bakit sumusunod ka? Kasi nakadikit. Putulin mo ang kamay. Ilagay mo sa plato. Close. Pag nagsara yan, ipupo ka na. Gagalaw ba yan kung hiwalay sa katawan? So, anong ebidensya na tayo ay nakakabit sa katawan? Nag-a-abide tayo. Nag-obey tayo sa kalooban ng Diyos. Tama po? Hindi sapat yung narito ka kapag linggo. Hindi sapat yung narito ka kapag minakalos. Kailangan sikapin natin na sundin yung kalooban ng ating Diyos. Naintindihan po ninyo? Kung sinusubukan natin sundin yung kalooban ng Panginoon natin, ito ang katibayan na tayo ay nag-a-abide sa katawan ni Kristo. Naintindihan po ninyo? Maliwanag po? Kaya nga, so ano po yung unang aral na pwede nating matutunan? Yung importante sa halagahan ng priority. Tama po? Siyempre, hindi natin kailangan pabayaan yung ating pamilya. Hindi natin kailangan pabayaan yung ating pag-aaral na mag-rapture na. Tama? Hindi pwedeng gawing dahilan yan. Okay? Pero kailangan, dapat malaman natin kung ano yung dapat nating unahin. Tama? Ano po yung dapat nating unahin? Kung hindi ka pa sure sa kaligtasan, i-check mo muna yung salvation mo. Tama po? At kung ligtas ka na, kailangan mong unahin yung salita ng Diyos at yung fellowship. At palagi mong i-check kung yung pag-ibig sa puso mo ay mainit na ba. Tama po? Kaya ito yung mahalaga. Okay? So, balikan natin doon sa ating pangunahing talata sa Biblia, sa Unang Hari, chapter 9. Tumingin tayo ng ilang pangaral. Verse 10. Basahin po ulit natin yung verse 10. So, basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3-1. At sa katapusan ng 20 taon, nang maitayo ni Solomon ang 2 gusali, ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari. Okay? Kaya, pangalawang bagay na pwede po natin matutunan ay yung Christian life natin,
yung buhay pananampalataya natin ay nagpapatuloy. Walang katapusan. Magtatapos lang ito kailan? Pagdating na ng Panginoong Jesucristo o pagtayo natin sa Kanyang harapan. Tama po? Kaya hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, ang Christian life natin, patuloy lang yan. Wala yang katapusan. Pero dito, sa verse na ating nabasa, alam po ninyo ang nangyari? Pagkatapos maitayo ni Haring Salomon yung templo at yung bahay niya, halos wala na tayong mababasa sa Biblia na may ginawa pa siya para sa Panginoon. Okay? Kaya mababasa natin, sinubukan niyang hanapin yung sariling kasiyahan. Okay? Sa tingin po ninyo, pagkatapos maitayo yung templo, may gusto pang ipagawa ang Diyos sa kanya o wala na? May gusto pa o wala na? Marami pa. Tama po? Marami pa. Pero dahil inisip niya, tapos na ang templo, tapos na ang trabaho ko. Kaya nga, from this time, susubukan kong hanapin ang mga bagay na magpapasaya sa sarili ko. Alam po ninyo ang nangyari dahil dito? Nagsimulang bumagsak yung Christian life. Kailan nagsimulang bumagsak ang buhay pananampalataya ni Haring Solomon? Pagkatapos na itayo ang templo. Kasi akala niya, tapos na. Okay? Sa Christian life natin, kung iisipin natin na marami na akong nagawa para sa Panginoon, matagal na akong ligtas. Kaya yung mga bagong ligtas naman ang dapat na gumawa nito, magpapahinga na ako, magre-retiro. Kung may ganito kang mind, yan yung time na magsisimula ng bumagsak ang Christian life. Naiintindihan po ninyo? Christian life po natin ay walang katapusan. Okay? Kaya nga, tingnan po natin sa Ecclesiastes, chapter 2. Anong mababasa natin sa mga talatang ito? Ecclesiastes, chapter 2. Verse 4 at 5. Basahin natin. Ecclesiastes chapter 2, verse 4 at 5, 3 to 1. Na mga dakilang gawa, nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Verse 8, nagtipon din ako para sa akin ng pilak at bunto at ng kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan, mga awit na lalaki at babae, at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Verse 10, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Tama po? Kaya ano makikita natin dito? Si Solomon, hinanap din niya yung mga bagay para sa kanya sarili. Okay? Kaya nga, Christian life natin ay patuloy. Walang katapusan. Okay? Kaya nga, kailan nagsisimulang bumagsak ang Christian life natin? Kapag iniisip natin, marami na akong nagawa. Tapos na. Iba naman ang gagawa niyan. Okay? Alam niyo yung bisikleta? Kailan ka nagsisimulang matumba sa bisikleta? Kapag tumigil ka ng pumigay. Tama po? Yung pating, kailan nagsisimulang lumubog? Kapag tumigil lumubog. Tama po? Christian life natin ay patuloy. Sa oras na tumigil ka, babagsak ka. Tama po? Kaya hindi tayo dapat tumigil. Kahit na marami tayong sakripisyo, mas magsakripisyo ka pa. Naiintindihan po ninyo? Kaya nga, pagkatapos, yung kaligtasan ba ay katapusan? Yung kaligtasan ba ay katapusan? Ang kaligtasan ay simula pa lang. Pagkatapos ng kaligtasan, ano pa ang sunod? Kailangan nating susubukan na mamuhay ng may kabanalan. Tama po? After salvation, kailangan nating subukan sikapin na tularan si Kristo. Tama? Hindi nagtatapos sa Christian life. Meron po ba sa inyo na katulad na ni Kristo? 100%? Kung gano'n, hindi pa tayo tapos. Matatapos kaya ito? Hanggang sa dumating siya, hindi natin siya matutularan ng perfection. Tama po? Pero ito ang target na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tama? Kayo maging sakdal kung paano kayo sakdal.
Tama? Tingnan po natin sa Biblia. Unang Pedro, chapter 1, verse 14 to 16. Kaya hindi porke ligtas na ang iyong kaluluwa, ay tapos na. May kasunod pa. Tama? Kailangan mong, kaya nga, may tatlong yugto yung kaligtasan, di ba? Kaligtasan ng spirito at pagkatapos ay kaligtasan ng pag-uugali, pamumuhay. Narito tayo sa pangalawang yugto sa time natin ngayon. Kaya, unang Pedro, chapter 1, verse 14. Unang Pedro, chapter 1, verse 14. to 16. Basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Tama po? Kaligtasan ay hindi katapusan. After salvation, kailangan natin matutunan na lumakad sa kabanalan. Kailangan natin matutunan na tularan si Kristo. Saan po ba masusukat ang maturity ng isang tunay na naligtas na Kristiyano? Sa tagal ba niya sa simbahan? Dahil ba 15 years na tayo sa church ay matured na tayo? Ang sukatan ay hindi kung gaano ka na katagal mula na ikaw ay maligtas, kundi kung paano ka nagiging tulad ni Kristo. Tama? Kahit 20 years ka na sa church, mula nang masave ka, pero marami ka pa rin pag-uugali at pamumuhay na iba sa Panginoon, hindi maturity ito. Tama po? Ano ba ang maturity? Lumago tayo para unti-unti maging tulad ng Panginoon. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, marami pa rin tayong pag-uugali na kailangang mabago. Kahit ako ay marami pang kailangang mabago. Wala sa ating perfecto. Tama po? Kaya nga, ano ang tinuturo sa atin ng Biblia? Dapat nating sanayin yung ating sarili sa kabanalan. Tama po? Bakit? Kasi hindi tayo sanay. Tingnan po natin sa Biblia, unang Timoteo, chapter 4, verse 7 to 8. Unang Timoteo, chapter 4, verse 7 to 8. Unang Timoteo, chapter 4, verse 7 to 8. Okay, nakita na po ninyo. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Sunayin mo ang iyong sarili sa kabanalan, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Bakit po? Kasi hindi tayo sanay. Okay? Pagpalagay natin na 30 years old ka nung ikaw ay masave. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa loob ng 30 years, sanay ka na gumawa ng kasalanan. Sanay ka na mabuhay para sa sarili. Tama? So bigla-bigla ba ay matututunan mo yung mabuhay para kay Kristo? Hindi ito mangyayari ng biglaan. Kaya kailangan natin masanay na gawin ito. Tama po? Bago tayo naligtas, sanay tayo na gamitin yung kamay natin magsugal. Okay? Manigarilyo. Umawak ng bote ng alak. Okay? Pero after salvation, kailangan natin sanayin yung kamay natin na mag-pray. Sanayin natin yung kamay natin na magbuklat na Biblia. Tama po? Sanay na ba kayo sa Bible? Kung nasaan ang mga book? So, dapat sanay tayo. Tama po? So, saan tayo nasasanay? Saan tayo tinuturuan? Sa church. Tama? So, syempre, natututunan natin, saan ba tayo natututo mag-pray? Sa church, di ba? Dati hindi naman tayo nag-pray. Pero nakikita natin ang mga brothers and sisters nag-pray. So, gumagaya tayo. At habang ginagawa natin sa church, unti-unti nadadala natin sa labas. Tama po? Kaya bago mo madala sa labas, kailangan gawin mo muna sa loob.
Naiintindihan po ninyo? Kung sa loob ng church ay hindi natin ginagawa ito, paano pa natin madadala sa labas? Diba? Kaya nga, kailangan natin sanayin yung ating sarili. Maliwanag po? Kaya nga, ang Christian life ay hindi katapusan. Walang katapusan. Okay? Huwag kang maging kampante sa kasalukuyang buhay pananampalataya. Sa oras na maging kampante ka, ito ay delikado. Sapat na ako. Marami na akong alam. Marami na akong natutunan. Gumagawa na ako. Siguro yung iba naman, papahinga na ako. Kung ganun, ito yung time na magsisimula kang bumagsak. Maliwanag po? Kaya nga, ano pa yung walang katapusan? Kailangan natin gawin hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Yung ipangaral yung Ebanghelyo. Tama po? Si Haring Solomon, nakalimutan niya yung layunin niya. Sabi niya sa Ecclesiastes, diba? Mangangaral. Tama po? Nakalimutan niya ang layunin niya. Pero si Apostol Pablo, hindi nakalimutan yung layunin niya hanggang sa katapusan. Kaya nga sabi niya sa Aklat ng Gawa, chapter 20, diba? Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Maganap po lamang ang aking katipunan. Tama po? Kapag nakalimutan natin yung layunin natin, ano pang halaga? Tama po? Kaya meron tayong isang bagay na kailangan gawin hanggang sa katapusan. Walang tigil ito. Ano po ito? Pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit pagkatapos ng Bible seminar, tapos na ba? After ng Bible seminar, tapos na po o may kasunod pa? May kasunod pa. Marami pang sunod na schedule ng Bible seminar. Tama po? At after ng Bible seminar, hindi ito nagtatapos sa pagdiligtas ng mga kaluluwa. Kailangan natin ng follow-up. May kailangan tayong gawin. Kasunod. Ano pa ang kasunod? Follow-up. Okay? Yung nanay, pag nanganak ng baby, tapos na ba? Tapos na ang paghihirap ko ng 9 months. Yes. Papahinga na ako. Tapos na o may kasunod pa? Yung pag-aalaga ng bata, may katapusan o wala? Kahit malaki na, inaalagaan pa. Kahit nga asawa, inaalagaan pa. Sabi ng asawa ko, 3 daw yung anak niya. O daw yung pangatlo. Kasi kailangan daw alagaan. Okay? Kaya nga, ganito rin yung Christian life. Tama po? Hindi tayo makontento na, maraming umattend ng Bible seminar. So, anong dapat natin gawin kasunod? I-follow up yung mga na-invite natin. Tama? Kung hindi pa naman clear yung salvation, ipag-pray at encourage lang na magpatuloy. Later on, maunawaan din later kung ipag-pray natin at tsatsagaan. Diba? Kaya nga, ang Christian life ay walang katapusan. Kahit na ligtas na sila, tapos na ba? Pwede ka na magpahinga? Kailangan mo pa rin silang turuan para maging tulad ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Ako'y nakakaranas ng hirap ng muling panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Tama po? Yung choir, after yung kumanta, tapos na ba? Kailangan yung i-apply yung kinanta niyo. Tama po? Kahit kung kakanta lang tayo, hindi natin i-reflect yung sarili natin sa hymnong inaawit natin, hindi mabuti ito. Tama po? Kaya nga, walang katapusan. Okay po? Kahit dito sa mga gawain sa retreat center, pag may bumisitang iba, may kasunod o wala? Pagkatapos ng isang trabaho, may kasunod o wala? Busy yung mga brothers and sisters. Lalo yung mga brothers. Tama po? Hindi katapusan ba ang trabaho niyo? Huwag na kayong umasa na matatapos yun. Kailan yan matatapos? Pagdating ni Jesus. Tama? Kailan ba ang tunay nating pahinga? Dito sa lupa o sa langit? Sa langit. Tama po? Sa mundong ito, wala talagang tunay na pahinga. Tama po? Naintindihan? Kaya nga, Christian life ay walang katapusan. Okay? Hindi tayo dapat makontento sa kasalukuyang kalagayan ng ating buhay, Kristiyano. Ito ba ay tulad na ni Kristo na makukontento kami? Hindi. Tama po? Kaya nga, huwag po nating kalimutan ito. Maliwanag po? So, yung gawain ng pangangaral ng gospel, hanggang kailan ito? Hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Filipos, chapter 1, verse 5 to 6, tingnan natin. Filipos,
chapter 1, verse 5 to 6. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Hanggang kailan daw? Hanggang sa araw ni Jesucristo. Tama? Meron tayong gawain na kailangan gawin. Ano ang binabanggit dito na unang araw? Mula nung maligtas tayo. Hanggang kailan natin dapat gawin ang gawain na ito? Hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Kaya may gawain tayo na hindi pwedeng matapos. Ito yung gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagliligtas ng mga ligaw na manliligaw. Itong retreat center natin ay mayroong mahalagang tungkulin, di ba? Gagamitin natin ito hanggang sa muling dumating si Jesus. Every time merong summer retreat. Kaya maraming sakripisyo yung mga brothers and sisters. Tama po? Pero wag natin kalimutan na pagdating ng Panginoon, meron tayong tunay na Panginoon. At yung reward natin, dahil mas marami tayong sakripisyo, ay mas malaki. Tama po? Kaya nga, para dito, nagpapagal tayo. Okay? So, kaya nga, ano man ang mangyari, wag po natin kalimutan, sa Christian life natin, wag tayong tumigil. Dapat magpatuloy tayo. Okay po? So, balikan natin doon sa ating pangunahing talata sa Biblia, sa Unang Hari, chapter 9. Unang Hari, chapter 9. Verse 11. Unang Hari, chapter 9, verse 11. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala kay Solomon ng mga kahoy na cedro, mga kahoy na cypress, ng ginto, hanggat gusto niya. Binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Kaya dito makikita natin si Hiram. Siya yung hari ng Tiro. At tumulong siya para itayo yung templo. Kaya nagsakripisyo, nakibahagi sa gawain ng pagtatayo ng templo. At dahil dito, anong sabi rito? Binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. So ano po ang pwedeng matutunan natin dito? Yung Diyos, alam niya ang lahat ng ating pagpapagal at sakripisyo. Tama? Alam ng Diyos yung sakripisyo ni Hiram. Kaya nga sinuklian siya sa pamamagitan ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Kaya wag po natin kalimutan na ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Naalala niya lahat ng sakripisyo na ginagawa natin sa loob ng hindi man makita ng pastor, hindi man makita ng minister, nakikita lahat yan ng Diyos. Tama po? Kaya minsan, maaaring hindi na-acknowledge yung sakripisyo natin, pagpapagal natin. Parang hindi napapansin ng iba. Pero wag natin kalimutan, alam ng Diyos o hindi? Alam ng Diyos o hindi? Alam ng Diyos. Tama po? Kaya nga sa Nehemia, chapter 3, nakasulat, di ba? Pinangalanan ng Diyos, alam niya kung sino yung mga nakibahagi sa pagtatayo ng pader. Nakasulat yung kanilang mga pangalan. Alam din niya kung sino yung mga hindi nakibahagi. Binanggit din doon. At alam niya kung sino yung gumagawa ng higit pa sa ibinigay na gawain sa kanila, tulad ni Meremot. Di ba? 2 beses binanggit yung pangalan niya. Anong ibig sabihin nito? Alam ng Diyos lahat ng ating sakripisyo. Kaya kung gagawa ka, gawin mo para sa Panginoon. Tama po? Kasi ang magbibigay ng gantimpala sa atin ay ang Panginoon, hindi yung tao. Tama po? Kaya, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Alam po natin ang verse nito. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga 1 Corinthians. Wait lang po. Chapter 10. Verse 31. Verse 31. Okay, 3 to 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa,
gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gawin daw para kanino? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit? Kasi Diyos ang magbibigay sa iyo ng gawin. Tama? Kung magsiserve ka dito sa church, yung minister ay hindi na tayo kayang i-reward. Tama po? Pobre din yung mga minister natin. Pero sino magbibigay ng reward sa atin? Tama po? Kaya gawin natin ang lahat para sa kaluluwalhati ng okay? Kaya ito ang punto. Gawin natin ang lahat para sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung sino ang gumagawa para sa Kanya. May mga tao na gumagawa, pero iba ang motibo. Tama po? Kaya nga, mahalaga na i-check natin ano ang motibo ko sa lahat ng ginagawa ko. Para ba ito sa Panginoon o para makilala ako ng iba? Para ba ito sa Panginoon o para dahil sa ibang motibo na ito? Tama po? Tingnan po natin sa Biblia, sa Roma. Roma chapter 16 verse 12. Binanggit dito yung mga kamanggagawa ni Papi. Okay? Roma chapter 16 verse 12. Basahin natin, 3-1. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. So sabi dito, marami ang nagawa para sa Panginoon. Pero si Persida parang hindi naman masyadong kilala. Diba? Hindi siya maraming beses binanggit sa Biblia. Okay? Kaya maaaring sa church, iniisip ng mga brothers and sisters, yung si brother, yung si sister, kaunti naman na nagagawa niyan para sa Panginoon. Dahil naguhugas lang yan, dahil naglilinis lang yan ng sahig, naglilinis lang yan ng CR. Tama po? Pero pagdating sa langit, magugulat tayo. Sila pala yung maraming nagawa para sa Panginoon. Kahit na meron kang maraming malalaking ministry, pero iba ang motibo mo, ginawa mo para sa sarili mo. Para sa allowance o kung saan. Kung gano'n, hindi ito para sa Panginoon. Tama po? Sasabihin ng Panginoon, kaunti ang nagawa mo para sa akin. Marami kang nagawa para dito. Tama? Pero kahit na simpleng bagay lang ginawa mo sa church at hindi pansin ng iba, pero kung ginawa mo para sa Panginoon, sasabihin ng Diyos, marami ang nagawa para sa Panginoon. Kaya ang punto, para kanino mo ginagawa ang lahat ng bagay na ipinaglilingkod mo sa loob ng Biblia. Tama po? Kaya nga, sa langit, mariribil ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos yung sakripisyo ni Hiram. Alam niya o hindi? Alam. Tama po? Huwag natin itong kalimutan. So, balikan natin doon sa pangunahing talata sa Biblia. Unang Hari, chapter 9, verse 12. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3-1. Upang tingnan ang mga lungsod na ibinigay ni Solomon sa kanya, hindi niya naibigan ang mga ito. Okay, so si Hiram, tumanggap ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Pero nung pinuntahan niya, natuwa siya o na-disappoint? Sabi, hindi niya naibigan. Tama? So ano ang dahilan? Bakit na-disappoint siya? Kasi nag-expect ka. Tama po? Ano ang pwede nating matutunan? Mas malaking expectation, mas malaking disappointment. Tama po? Hindi tayo pwedeng mag-expect ng mga perpektong bagay sa hindi perpektong mundo. Okay? Wala tayong pwedeng asahan sa mundong ito. Ang pag-asa natin ay nasaan? Nasa langit. Tama po? Kaya nga, sa Christian life natin, hindi tayo pwedeng sobrang mag-expect. So, after salvation, dapat ba tayo mag-expect na, ngayong ligtas na ako, lahat ng bagay ay magiging mabuti, komportable, maayos. Ganun ba ang ina-expect ninyo? Ganun po ba? Kung ganito ang ina-expect mo, madidisappoint ka.
Tama po? Kasi ano talaga ang nangyayari after salvation? Lahat ba talaga ay nagiging komportable? Maginhawa? Masagana? Talaga? After salvation, ano nangyayari? Mahirapan. Kaya, ano ang dapat natin i-expect after salvation? Daranas ka ng maraming pagdurusa. Lalo na pag nabuhay ka para sa Panginoon, daranas ka ng maraming pagdurusa. Yan ang i-expect mo. Tama po? Bakit inaalaw ng Diyos na makaranas tayo ng maraming kahirapan? Para sanayin tayo at matuto tayong mag-rely sa Kanya. Tama po? Kung lahat ng bagay sa buhay natin ay maayos, hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Okay? Kaya inaalaw ng Diyos na makaranas tayo ng maraming kahirapan, maraming pagdurusa. Kalooban niya ito. Na ma-overcome natin ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan nito, tayo ay ginagawa niyang ginto. Sinasanay niya tayo. Yung faith natin ay pinalalago at pinadadaligsay pa. Tama po? Kaya nga sabi sa Biblia, huwag na kayo magtaka kapag dumating yung mga pag-uusig. Kapag. Ibig sabihin, expect mo na darating yung mga pag-uusig. Okay? Tingnan po natin sa Bible. Sa Santiago, chapter 1. Santiago, chapter 1, verse 2. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa samot-saring pagsubok. Kapag. Diba? Kapag kayo naharap. Ibig sabihin, darating at darating ito. Mangyayari ito. Tama po? Kaya sabi rin sa Biblia, huwag na kayong magtaka na kayo ay pumaharap sa samot-saring pagsubok. Okay? Kaya after salvation, marami tayong pagdurusa. Marami tayong pag-uusig. Yung isang kabataan kapag na-save, at yung family niya ay hindi ligtas, at kapag nagsimula na siyang umattend sa church, mag-evangelize, anong sasabihin ng pamilya? Matutuwa sila o magagalit na? Magagalit. Tama po? Kaya sabi na Jesus, ang unang magiging kaaway ng isang ligtas ay yung sariling sambahayan niya. Diba? Expect na natin ito. Tama po? Kaya nga, kahit sa evangelism din, hindi tayo dapat mag-expect na maliligtas na agad yung ating ini-invite sa oras na gusto natin. Tama po? Kapag mataas ang expectation natin, madi-disappoint lang tayo. Alam niyo ang nangyari kay Elias? Si Elias, nagkaroon ng paligsahan sa bundok ng Carmel, di ba? Si Elias, umaasa siya na lahat ng Israelita ay tatalikod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at maglilingkod sa Diyos. Kaya hinamon niya yung mga propeta ni Baal at Asherah. Tama? At nagpaulan siya ng apoy mula sa langit. Okay? That time, umasa siya na dahil dito sa nakitang himala, yung mga Israelita ay babalik na sa Diyos. Tama po? Grabe ang expectation niya. Okay? Pero alam niyo ang nangyari after nung paligsahan sa bundok ng Carmel? Yung mga Israelita, bumalik sa Diyos o natakot kay Jezebel? Natakot sila kay Jezebel. Tama po? Walang bumalik sa Diyos. Tama? Kaya ano ang resulta? Na-disappoint si Elias. Tayo pumunta sa yungib. Hindi sapat na ito, Panginoon, kunin mo na ang buhay ko. Tama? Bakit disappointed siya? Kasi grabe ang expectation niya. Tama? Parang merong malaking Bible seminar, in-invite mo yung pamilya mo. Okay? Pero hindi naligtas. Grabe expectation. Naligtas na ito ngayon. Okay? Tama po? Hindi naligtas. Ito disappoint ka. Hindi ligtas sila ng Panginoon. Kung sa tamang oras. Tama po? Sa tamang oras. Kaya hindi natin alam kung kailan. Kung ililigtas agad sila ng Panginoon sa oras na gusto natin, magiging proud tayo. Tama po? Hindi na tayo mas mag-pray at aasa sa Kanya. Naintindihan po ninyo? Kaya nga kailangan natin tiyagaan. Okay? Naintindihan po ninyo? Kaya may oras yung Panginoon. Pero dapat tayong maniwala na tutuparin ng Diyos ang promise niya. Pero sa panahon ng okay? Kaya nga that time, ano ang promise ng Diyos kay Elias? Naghanda ang Diyos ng ilang libo. Okay? Na hindi lumuhod ang tuhod kay Baal at Asherah. Pero ito ay time na ni Eliseo. Hindi na tayo.
sinagot pa rin ng Diyos yung prayer. Ito. Kaya nga, ganun din tayo. Hindi tayo dapat mag-expect na sa oras natin kung kailan natin gusto. Okay? Kaya ano po ang dapat natin expect? Marami tayong karanasan na hirapan. Kahit sa mundong ito, sabi sa awit 90 verse 10, di ba? Na ang buhay ng tao ay puno ng hirap at kaguluhan. Tama po, hindi? Ligtas ka man o hindi, puno ng hirap ang mundo. Tama? Kaya, kung mag-obey tayo sa Panginoon, makakaranas tayo ng kahirapan. Tama? Si Joseph nag-obey, pero nakaranas ng kahirapan para i-train siya. Okay? Kung susuway tayo sa Panginoon, makakaranas din tayo ng kahirapan. Pwede tayong disiplinahin. Tama po, hindi? So, ano man ang mangyari, makakaranas tayo ng kahirapan. So, ano ang matalinong paraan? Maghihirap ka na rin lang, siguruhin mo na makikinabang ka sa kahirapan mo. Yung paghihirap mo, dapat may kinalaman sa Ebanghelyo at kay Kristo. Tama po? Tingnan natin sa Biblia. Unang Pedro, chapter 2, verse 20. Unang Pedro, chapter 2, verse 20. Unang Pedro, chapter 2, verse 20. At 21, 3 to 1. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo nagkakasala at kinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdurusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang nangyayari. Okay? So, kapag nagkakasala, hinahampas, magdurusa. Tama po. Kaya nga, sumunod, may pagdurusa. Mag-disobey, may pagdurusa din. So, piliin na natin yung pagsunod. At least may reward tayo. Naintindihan po ninyo? Wala ba sa inyo dito may hindi nakakaranas ng kahirapan? Na tayo may kahirapan. Wala lang kahirapan yung baliw sa kalsada. Tama po? So anyway, kung maghihirap din lang tayo, gawin natin may kinalaman sa Ebanghelyo at kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit buhay pa tayo dito sa mundo. Okay po? Kaya nga, bakit na-disappoint si Hiram? Dahil nag-expect ka na tumanggap ng mabuting bagay sa hindi perfectong mundo. Tama po? Kaya, kapag naglilingkod tayo sa church, nag-expect ka din ba na purihin ka? Nag-expect ka? Purihin ka o hindi, gumawa ka. Tama po? Anyway, yung Lord pupurihin, yung Panginoon pupurihin ka. Pag tayo mo sa harap niya. Okay po? Yung papuri ay wala dito. Yung papuri ay sa langit. Okay? Kaya nga sabi niya sa mga skriba at pariseo, di ba? Tinanggap na ninyo ang gantimpalan niyo sa lupa. Okay? Kaya, anyway, balikan natin doon sa ating pangunahing talata sa Biblia. Unang Hari, chapter 9. Verse 13. Basahin natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Kaya't kanyang sinabi, anong uring mga lungsod itong ibinigay mo sa akin, kapatid ko? Kaya't tinawag ang mga iyon na lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. Okay? Kaya nga, nung makita ni Hiram, yung mga lungsod, na-disappoint ka. Kasi iba doon sa ina-expect niya. Yung lupain ay hindi matabang lupain. Okay? Ito ay ilang. Kaya nga, nung makita niya, anong sabi niya? Anong uri ng mga lungsod itong ibinigay mo sa akin, kapatid ko? Kaya tinawag ang mga lupain ang mga iyon na lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. Ano ang ibig sabihin ng Kabul? Walang kabuluhan, walang kwenta. Tama? Ano ba naman itong binigay mo? Walang kwenta. Tama po? So, bakit kinamak ni Hiram yung mga lungsod na ibinigay ng Diyos sa kanya? Kasi nakatingin lang siya doon sa mga panlabas na itsura. Okay?
sa physical na value nito. Okay? Hindi niya nakita yung spiritual value. Okay? So, ganun din sa atin. Kailangan nating maintindihan kung gaano kahalaga yung value ng mga spiritual na bagay. Okay? Minsan, hinahamak natin yung mga maliliit na bagay sa church kasi hindi natin nakikita yung spiritual value. Tama po? Yung paglilinis, hinahamak natin. Ayoko maglinis, gusto ko yung mga gawain na kita. Okay? Ayoko na gawin yan. Hinahamak natin. Kasi hindi natin alam kung gaano kalakihan ang value nito. Tama po? Naintindihan? Ano po ba ang value nito? Reward sa langit. Yung pinakamaliit na reward sa langit, ano ang mas malaki? Pinakamaliit na reward sa langit o lahat ng kayamanan sa mundo? Alin po ang mas mahalaga? Hindi mo pwedeng kumpara lahat ng bagay sa mundo sa pinakamaliit na reward sa langit. Tama po? Kaya kung naiintindihan natin ito, okay lang. Nagawin natin yung mga maruruming bagay, mga hamak na bagay sa mata ng tao. Kasi meron itong malaking spiritual value. Tama po? Pero kung titingin ka lang sa physical value nito, tama po? Nakakapagod, nakakadiri, ayaw kong gawin yan. Napapalampas mo yung chance na makakuha ka ng maraming mahalagang reward sa langit. Tama po? Kaya nga, so sabi rito, saan daw yung lupain na ibinigay kay Hiram? Lupain na Galilea. Galilea. Ano ba ang halaga ng lupain na ito? Kung sa spiritual na halaga, mahalaga ang Galilea o hindi? Bakit mahalaga ang Galilea? Kasi ito ang lugar kung saan si Jesus nag-ikot at nangaral ng Ebanghelyo. Napakahalaga ng lupain ng Galilea. Kaya nga, ano ang tawag sa lugar na ito? Tanawan, Galilee, Retreat Center. Bakit pinangalan ng Galilee? Kasi ang Galilee ang lugar kung saan maraming naliligtas na kaluluwa. Kung saan ipinapangaral ang Ebanghelyo. Tama po? Palawan, Galilee Retreat Center. Tama po? Naga, Galilee Retreat Center. Pero hindi niya nakita yung spiritual na halaga. Tumingin lang siya, pangit yung lupain. Tama? Ilang? Walang kwenta. Hinamak niya. Kaya nga, nasayang yung pagkakataon na nakibahagi siya sa spiritual na pagpapala ng lupain ito. Kasi tumingin lang siya sa physical na halaga ng bagay. Okay? Kaya ganun din sa atin. Kung titingin lang tayo doon sa hirap, sa pagod, ng mga ginagawa natin para sa Panginoon, madali na baliwalain natin yung mga spiritual na bagay. Tama po? Bakit ako pupunta ng church? Magsasayang ako ng pamasahe? Mapapagod? Pwede naman magpahinga. Tama? Pero kung dadalo ka, malaking bagay ang matatanggap mo sa langit. Tama po? Kaya hindi natin pwedeng palampasin lahat ng bagay na ito. Okay? Sa katunayan, maraming nasasayang na dagtimpala dahil tumitingin lang tayo doon sa mga physical na bagay. Okay? Kaya bilang mga naligtas na Kristiyano, dapat tayong matutong tumingin sa spiritual na halaga ng mga bagay-bagay. Maliwanag po? Sa ngayon, hindi natin lubos na maintindihan kung gaano ka-importante yung reward. Pero sa langit, maintindihan natin marami tayong nasayang na chance na magkamit ng ganitong bagay. Okay? Sa katunayan, lahat tayo binigyan ng Diyos ng chance na makakuha ng reward. Okay? Parang binigyan tayo ng Diyos ng tigi-isang sako ng gantimpala. Okay? Meron na naka-ready. Pero marami tayong sinasayang. Kasi hindi natin naiintindihan kung gaano kahalaga ito. Okay? Halimbawa, may kwento. Merong isang lasing. Isang araw nakainom siya. Kaya pumunta siya doon sa ilalim ng tulay para magpahinga. Kaya nung umupo siya sa tabi ng tulay, may nakita siyang sako ng mga bato. Kaya ang ginawa niya, para magpalipas ng magdamag, nag-skipping stone. Alam niyo? Yung kukuha ng bato at itatapon. Palulundagin. Okay? Kaya hinintay niya na mag-umaga. Suminag yung araw. Kaya nung mauubos na yung bato, kaunti na lang ang natira, biglang suminag yung araw. Pero nagtaka siya, pag sinag ng araw, kuminang. Ano pala ang laman ng isang sako? Hindi pala bato yun. Mga mamahaling bato. Diamante, ruby, mga alahas. Pero, na-realize niya, nung suminag yung araw, marami na siyang naitapon sa ibon. So, ano kayang mararamdaman niya?
Ha? Sobrang panghihinayang. Kung naintindihan ko lang kung gaano kahalaga ito, hindi ko ito tatapon. Tama po? Ganon din tayo minsan. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming chance sa church. Okay? Na makakuha ng maraming reward. Maaring inutusan ka ng minister, ng evangelist na maglinis, pulutin yung basura, pero inisip natin, marumi yan. Tumingin lang tayo sa physical na bagay, hindi natin ginawa, na-miss natin yung chance. Para tayo nagtapon ng chance na makakuha ng reward. Tama po? Naintindihan ninyo? Pero kung alam natin yung spiritual na halaga nito, magsasakripisyo tayo. Kahit na hindi tayo utusan. Tama po, hindi? Kaya nga, huwag tayong tumulad kay Iso. Si Iso hindi niya nakita yung value ng pagkapangalan. Ang nakita lang niya yung pagkain. Tama po? Sa kabaliktaran si Moses, ano nakita niya? Nakita niya yung value ng pagdurusa kay Kristo. Kaysa doon sa maging hari ng Egypto. Tama po? Kaya dapat magkaroon din tayo ng ganitong pag-iisip na nakatuon yung isip natin sa gantimpala. Malapit nang dumating yung Panginoon. Matagal pa o malapit na? Kaunti na lang yung chance na makakuha tayo ng reward. Kaya huwag natin sayangin. Tama? This time, meron tayong 3 beses na summer retreat. Tama po hindi? Mas maraming chance. Dati 2 lang. Ngayon, 3 na. Kaya alam ko, busy yung mga taga-Tanawan. Pero ito ay magandang pagkakataon para tayo ay makakuha ng mas marami pang gantimpala. Tama po? Kaya anyway, ngayong araw, pinag-isipan po natin yung ilang aral mula kina Solomon at Hiram na tumulong magtayo ng kaya napag-aralan po natin yung kahalagahan ng priority. Tama po? Kaya nga, napag-aralan din natin na yung Christian life natin, hindi tayo dapat maging kampante na tumigil na. Dapat magpatuloy tayo. Marami pang kailangan mabago sa buhay natin. Okay? Kaya marami pa tayong kailangang matutunan. Kaya kailangan magpatuloy tayong maglingkod at gumawa. Okay? At natutunan din natin na alam ng Diyos lahat ng ating mga pagpapagalap sa sakripisyo. Kaya kung gagawa tayo, gawin natin ito para sa Panginoon. Siya magbibigay ng reward sa atin. At huwag kayong mag-expect na makatanggap ng mabubuting bagay sa mundo. Okay? At huwag kayong masyadong mag-expect ng mga mabubuting bagay sa mundo nito. Okay? Mag-expect tayo na makakaranas tayo ng maraming kahirapan at sakripisyo. Pero ito ay para gawin tayong parang ginto. Okay? Para tayo ay makakuha ng mas marami pang reward sa langit. Okay? So hanggang dito na lamang at tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Aming banal na mapagpalang Diyos Ama, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay ninyo upang kami ay makapag-aaral ng inyong salita. Kaya Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay sa aming mga iglesia. Kaya patuloy po ninyong hawakan ng puso ng mga brothers and sisters, mga minamahal na Tanawan Church. At patuloy din po ninyong bigyan ng karunungan at kalakasan si Pastor Cavite at Evangelist Jonathan. At tulungan po ninyo na higit pang magkaisa ang mga brothers and sisters para sa gawain ng Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga gawain, kayo po ang patuloy na binigay sa amin. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po.